Hello, my dear Cancer. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 21, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan, kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito para makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko or ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, shuffle natin to mga 3 times pa. 3 beses pa. At habang sinashuffle ko to, my dear, ay mamaya na lang. Kasi madidistract ako. Mamaya na lang. Shuffle muna natin siya. Okay. Tapos cut na natin into 3. Papaliwanag ko, my dear, kung paano natin bubuuhin yung ating reading para po nakakasunod ang lahat. O, yan. Kukuha na lang tayo ng kukuha dyan. Okay. So, kailangan natin ng base card at saka kailangan natin ng clarification card. So, ang una nating hahanapin is energy of the day. Tapos, pangalawa is, saan mo dapat, pagpapalitin ko itong dalawa na to. Kasi, sa pagpapaliwanag, mas madaling mag-start sa saan mo dapat nilalagay yung energy mo ngayong araw na ito at saan mo dapat hindi nilalagay yung energy mo sa araw na ito. So, dalawang card doon, dalawang card dito. Tapos, dalawang card din sa area ng money and career and dalawang card din sa area ng LOVE, love. Okay? Wala na tayong bottom deck of the card or the hidden message. Okay na tayo. Okay, so let's start our reading, my dear Cancer. First card natin is energy of the day. We have here the energy of the Knight of Sword. Okay? Knight of Sword is very aggressive. Okay? Like super aggressive. Tingnan natin ang kanyang kasama. We have here the energy of the Seven of Pentacles. Okay. So, sa energy ng Knight of Sword at saka Seven of Pentacles, sinasabi dito, my dear, na relax. Okay, yun ang nakukuha ko. Today is binibigyan ka, my dear, pinaparamdam sa iyo yung assurance, okay, na you did your best or you did, nagawa mo na yung makakaya mo, you already did all the job, all the effort. So, this is the time, my dear, na mag-relax ka. Okay? Kasi parang hindi mo mamamadali kung ano man tong gusto mong mangyari. Okay? So, today is the day na kinakailangan i-ano mo yung sarili mo, my dear. Like, sabi mo sa sarili mo na you did your best, but your best wasn't good enough. Joke lang. Your best is good enough. Kasi ayan o, namunga naman na siya eh. No, namunga na siya, my dear Cancer. So, ibig sabihin, hihintayin mo na lang kung kailan yung harvesting. Okay, wag mo siyang madaliin ngayong araw na ito. Very contradict yung dalawang card. Kasi si Knight is very aggressive and si Seven of Pentacles is more on parang sabihin na lang natin, relax lang siya dyan. Ayan o. So, sinasabi dito, my dear, na relax, my dear Cancer. You did your best, okay? And you just need to trust the process na kung ano man yung gusto mong mangyari ay mangyayari yan sa tamang panahon at sa tamang oras. Okay? Huwag mo madaliin. This is not the day para i-pressure mo yung mga bagay-bagay. Okay? Kasi the more mo siyang lalagyan ng pressure, magkakaroon tayo ng problema dyan. Okay. So, tanungin natin, saan mo dapat nilalagay yung energy mo ngayong araw na ito? We have here the energy of the Four of Pentacles, okay? And the Judgment, okay? Ang Four of Pentacles is energy of stack, okay? And meron tayong isang major arcana dito, Judgment. So, I can feel kung i-connect ko siya dun sa card na yon
na sinasabi kung ano man 'tong problema or situation mo as of this moment, you just need to have faith. Okay? You just need to have faith, my dear, na kung talagang para sa'yo. Okay? Kung talagang sabi pa nga nila, kung hindi uukol, hindi bubukol. 'Di ba? Kasabihan ng mga matatanda yan, naririnig ko yan sa mga lola at lolo ko na kung hindi uukol, hindi bubukol. So, I can feel, my dear, na kung talagang kasi sinasabi naman dito na you did your best, eh. Ibig sabihin ginawa mo na lahat ng makakaya mo, 'di ba? Like lahat ng preparation, lahat ng effort, lahat ng tumbling, lahat ng backward ginawa mo na, my dear. So I think it's more on parang let it go. Okay? Like go, go, go. Fight, 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 'di ba? Panahon na, my dear, para relax. Okay? It's time for you to relax ngayong araw na 'to, my dear. Okay? Kasi minsan, actually hindi minsan, ang formula para matapos yung isang problema is actually, una, action at saka believe. Walang walang silbi kung mag-a-action ka, like you will create action and then you don't believe. So, as long as meron ka nung dalawa na yun, my dear Cancer, everything will be okay, everything will be fine. So, I think ang nawawala sa'yo ngayong araw na 'to is yung paniniwala na magwo-work siya. I think nandodoon ka sa moment na medyo minamadali mo yung result or minamadali mo yung mga bagay-bagay, pero sinasabi dito na no, kasi magdudulot lang talaga siya ng pressure sa'yo. So, don't do that. Be gentle to yourself, 'di ba? Be grateful, okay? Actually hindi, be proud of yourself, no? Be proud of yourself kasi you really did a good job, okay? Kung ano man yang kasi ayan, no, Seven of Pentacles na 'to, eh. Yan na may bunga na, ay may bulaklak na, eh, ayan na, oh. Hindi lang talaga siya ready na i-harvest. Parang kahit anong prutas naman, my dear, 'di ba? 'Pag minadali mo siyang i-harvest, hindi mo rin naman makakain, 'di ba? Hindi pa ready i-harvest ang avocado, hindi pa ready i-harvest ang mangga, 'di ba? Kung ano man 'yan, 'di ba? Hindi mo rin mapapakinabangan, hindi mo rin makakain, okay? Basta ngayong araw na 'to, kailangan ilagay mo lang sa isip mo tsaka sa puso mo na ginawa mo lahat ng makakaya mo and Jesus take the wheel. 'Di ba? Jesus take the wheel. Na hayaan mo, ibigay mo na kay God yung manibela, 'di ba? Ginawa mo na lahat ng makakaya mo. Okay. So, saan mo dapat ilagay yung energy mo? Dito daw. Saan mo dapat hindi ilagay ang energy mo? Okay? We have here the energy of the Eight of Pentacles, okay? And the energy of the Page of Sword. Pag-overthink. Okay? Ang Page of Sword is connected sa energy ng stalking or minsan parang impulsive na pag-iisip. Okay? Yung para bang, kasi lahat ng pages connected sa pag-aaral. Parang ganon. Okay? Wag ka magda-doubt sa sarili mo na parang, tama ba yung ginawa ko? Correct ba yun? Ganito, ganyan. Kasi, ayan, you already did the job. Sa energy ng Eight of Pentacles, you already did the job. So, ibig sabihin, you just need to, wag ka magpakanega ngayong araw na 'to. Yun lang yun. Dami-dami kong pa-segue-segue, paikot-ikot, 'di ba? Wag ka magpakanega ngayong araw na 'to, my dear. Wag ka mag-overthink na parang, alam mo yung parang pakiramdam na nasa kalagitnaan ka na ng biyahe, tapos iisipin mo na, naisara ko ba yung pinto? Napatay ko ba yung plancha? Nahugot ko ba yung saksak? Parang ganun yung pakiramdam nito, my dear. Kaso sa ibang way nga lang, is more on the effort na nailabas mo, tama ba yung ginawa ko na ano? Sapat na ba yun? Oh, eh anong magagawa mo, my dear, kung nagbigay ka ng effort tapos hindi na-appreciate, sino may problema? Ikaw ba o yung tao na hindi naka-appreciate? Yung tao na hindi naka-appreciate, di ba? Oh, ganun lang naman kasimple yun. Kasi meron kasing mga tao, my dear, magpakatotoo tayo, meron mga tao na hindi sila marunong maka-appreciate. 'Di ba? Nag-tumbling ka na, nag-split ka na, tapos hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. Or sometimes, the worst part is, sasadyain nilang iparamdam sa'yo na parang hindi sila satisfied. Maski naman na, 'di ba? Parang gusto ka nilang i-program ito something na parang robot. Na parang hindi ka napapagod, na kailangan perfect ka, or parang, 'di ba? Yun, basta sinasabi ng card natin ngayon, my dear, you need to relax. Bigay mo yung manibela sa ating buong may kapal.
'Di ba? Trust the process. Congratulate yourself because you did a very, very good job. Okay? Kailangan mo na lang maghintay at habaan ng pasensya mo. Okay? Huwag natin pilitin i-harvest ang mga bagay na hindi pa dapat i-harvest kasi hindi din natin makakain. Okay? Next is money. Tingnan natin ang kaperahan ngayong araw na ito. The Two of Wands and the Death card. May mga bagay ka na kailangan putulin, my dear. Ang Two of Wands is energy of making decision. And the energy of the Death card. Ang nakukuha ko dito is more on blockage. And kung makikita mo yung reading natin, my dear, more on money to. Lalo na sa energy ng overall energy ng araw na ito. Or energy of the day. The Seven of Pentacles, okay? Lalayo to, my dear, kung ikaw ay magpapakanega. Kahit anong ginawa mong tumbling, split, backward, kung ikaw ay magpapakanega, lalayo to. Malalanta lahat ng mga bulaklak, my dear, hindi matutuloy sa pagiging bunga. So you need to remain positive na itong gusto mong mangyari ay mangyayari para sa'yo. At ipagkakaloob para sa'yo. Because you already give your best. Binigay mo na lahat, my dear, na makakaya mo. Nag-effort ka na. Kung medyo mayroon ka pa rin pagdududa, my dear, nag-effort na ba ako? Saan galing to? Sino nagtanim niyan? Di ikaw? 'Di ba? Kung maganda naman ang itinanim mo, wala kang dapat ipangamba, my dear. Kasi maganda din ang babalik sa'yo. 'Di ba? Oh, sabi pa nga nila, kung anong itinanim, yun ang aanihin. Oh, di kung maganda ang itinanim mo, di maganda din ang aanihin. Oh, kung maganda yung nilabas mo na energy, maganda din yung babalik. 'Di ba? Parang law of karma lang 'yan. Kung ano yung binato mo sa labas, yun din ang babalik. 'Di ba? So dito, my dear, sa energy ng money, may kinakailangan kang i-let go. Kasi kung makikita mo dito, my dear, stuck dyan si Two of Wands. Hindi siya makapag-decide. Hindi niya alam kung mag-i-stay ba siya o mag-move forward siya. So, death card ang kasama. So, mayroon kong kinakailangan i-let go para magtuloy-tuloy itong blessing, itong opportunity. And so far, based on the card, yung pagiging aggressive at saka yung self-doubt, tanggalin mo yun. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Pag mag-uumpisa kang gumawa ng isang bagay, make sure mo positive energy, hindi negative. Kasi para mamunga siya ng positive, 'di ba? Gano'n lang naman kadali 'yun. Okay, let's go tayo sa area ng LOVE, love. We have here the energy of the Six of Wands and the energy of the King of Swords. Okay. So sa area ng love, my dear, I like yung energy na ito kasi parang meron ka madi-discover, meron mga clue, meron mga puzzle na finally maso-solve na, okay? Merong mga question mark sa utak mo na finally mare-resolve and at the same time, may mga issue na mako-close ngayong araw na ito, okay? So, ang ganda ng combination ng dalawang card na to kasi si Six of Swords is energy of success and si King of Swords is energy of knowledge, okay? So, for some of you din, my dear, is makakaisip ka ngayong araw na to ng paraan kung paano mare-resolve yung current tension or current conflict sa loob ng, let us just say, connection, family, friends, and relationship is welcome kasi hindi naman kayo lahat in a relationship, okay? Possible din na meron mga pagkakasundo ngayong araw na ito, meron mga pagkakabati, okay? Or kung meron ka mga tao na ini-expect na magre-reach out, magsusorry, mag-a-apology, possible yan, my dear, na mangyari ngayong araw na ito. Okay? So, my dear Cancer, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 21, 2026. Ang tangi ko pong, ang lagi ko po sinasabi pala, sorry, ang lagi ko po sinasabi or tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!